Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Mumbai. O ngayon, na bulgar mga kababayan sa investigasyon ng Kongreso na yung 96 million na flood control project, ghost project sa Bulacan, ang sabi, isiningit ng senador o congressman. You see? Yan o, sabi rito sa report mga kababayan ng Abante News Tonight. 96 million ghost project sa Bulacan isiningit ng senador o congressman, sabi ni Chairman Terry Ridon sa investigasyon ng House Committee on Public Accounts. Sa totoo lang po, matagal na itong gawain nila. Kung hindi po in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SONA, hindi mangyayari na magkakaroon ng ganitong kontrobersy. Napuno na kasi po yung ating Pangulong Bongbong na maraming nagmamalinis na mga politiko. Tapos isisisi sa kanya yung mga flooding sa Metro Manila at saka sa iba pang parte ng ating bansa. Pero yung mga mahilig manuro po, sila po yung may gawa. You see? Kaya sabi ni Jose Castro kahapon, ang trabaho nyo, gumawa ng batas, hindi gumawa ng tulay. Yung mga congressman, senador, sinupalpal ni Jose Castro. Yan na, sabi rito. Ito ang inihayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro sa kanyang live stream tungkol sa mga mambabatas na umano'y nagpapagawa ng mga tulay at nagsisingit umano ng pondo para sa mga infrastructure projects. Sabi ni Jose Castro, isipin nyo to, ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas, hindi nila trabahong magpagawa ng tulay, ng flood control projects. Kaya dapat hindi na sila binibigyan ng ganitong chance na mamili magsabi ng project. Kaya yung iba dyan, walang nagawang batas nagpapagawa ng daan. Wala man kasing SOP sa paggawa ng batas. Lahat pagod lang. Ang pera po na pambili ng boto pagdating ng eleksyon, nasa pagpagawa ng tulay, lalo na po ng mga flood control projects. Kasi pwedeng kahit nagawa na, completed na, pwedeng punduan uli. Yan ang ginagawa nilang sistema. Discovery po sa DPWH budget. Kaya nang tanungin si DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa budget niya sa DPWH. Kasi dinidefend niya sa Committee on Appropriations. Budget hearing kasi. Sabi ni Vince Dizon, Your Honor, baka pwede ninyo kaming bigyan ninyo akong kunting pagkakataon, 2 o 1 linggo, para ripasuin yung budget kasi kahit ako confused, ang daming problema. Dahil sa mga insertions po. Yeah, tama ito na sinabi ni Jose Castro. Masyado ninyong pinakikialaman yung budget to the point na nasisisi ito sa Pangulo. Tapos ang yumayaman yung ibang politiko di umano. Tapos ang sisi sa Pangulo. Tama. Ituturo ninyo yung ating Pangulo. Kayo yung may kagagawan. Itong mga taga-DPWH kumbaga, mga district engineers, mga kasabwat man lang. Yung mga contractors, kasabwat din. Kasi sila yung hinihingan ng advance. Advance na pera. Before pa na makuha yung kontrata sa DPWH, nagastos na ng politiko yung in-advance sa contractor. Ang taga-deliver ng pera, yung district engineer. Nakita na ninyo ang sindikato po? Sabi dito, 96 million ghost project sa Bulacan, isiningit ng senador o congressman, sabi ni Congressman Terry Ridon. Ayon kay Ridon, ang naturang flood control structure ang binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon nitong September 4. Dagdag niya, ang Wawaw Builders ang kontraktor nito na kamakailan lamang ay tumangging sagutin sa Senado kung mayroon silang ghost project.
Ayaw magsalita ng taga-wawaw, yung sabi may-ari. Pero ang paniwala ng karamihan po, dami man lang yon, kaya hindi siya makasagot. Front, mga kababayan, nag-invoke ng right to self-incrimination. Hindi niya masagot kung may ghost project. Mali man kasi yung sistema ng mga senador. Dapat hindi sila nagtanong kung may ghost project doon sa wawaw builders. Dapat may document sila na isasampal nila doon sa taga-wawaw na nagsasabi na kobra na yung pera pero walang proyekto na inimplement. Dapat ganun po. Alatang grandstanding lang yung mga senador para magpilato. Tama ba ang ating observation? Saad ni Ridon, wala ang proyekto sa National Expenditure Program or NEP. Gayon din sa General Appropriations Bill o GAB ng 2024. Pero anya, ito po ay nasa General Appropriations Act. Ibig sabihin, ito po ay congressional insertion, sabi ni Ridon. Ang ibig pong sabihin nun, yung line item na yon, itong ghost project na ito, ay congressional insertion noon pong Bicameral Conference Committee. Doon siya isiningit. Yun ang dapat nating itanong ngayon sa Senado at sa Kongreso. Kanino pong proyekto ito? Sino po yung proponent nito? Is it something that has been inserted by Congress? Is it something that has been inserted by Senate? Patuloy pa ni Congressman Ridon. So malamang sa malamang, ang salarin po, yung mga umupo sa BICAM na binubuo ng Senado at ng Kongreso. May sabuatan po. Yan o, umulam na naman po sa Metro Manila. Sa Las Piñas po ito. Bumaba na naman po, mga kababayan ngayon. You see? Sa Mulabi Creek ito po, sa Barangay Talon 3, Las Piñas City. O ngayon, i-share ko sa inyo itong report ng PCIJ kung sino itong mga pinangalanan ng mga senador nang sabi may ugnayan sa mga kontratista. O, report ito ng People's Tonight. Sabi diyan, Escudero, Villanueva, Bongo, may ugnayan sa government contractors. Sa bagay, public knowledge na rin po ito. Lahat ito nagponsyo Pilato. Report siya ng PCIJ. Ayon sa PCIJ, ito ay dahil sa campaign donation na natanggap ni na Escudero at Villanueva noong 2022 elections. Habang ang CLTG Builders at Alfrego Builders ay mga negosyo ng pamilya ni Bongo. Si Escudero inamin na tumanggap siya ng 30 million na campaign na donation galing kay Lubiano, yung kontraktor, at inamin din ni Lubiano. Meanwhile, si Joel Villanueva tumanggap din ng 20 million nang tumakbo siya sa pagkasenador noong 2022. Galing naman sa New San Jose Builders Incorporated. Pero ayon kay Villanueva, walang kontrata sa gobyerno ang New San Jose Builders nang mag-donate daw ito sa kanya. Ngunit ayon sa ulat ng PCIJ, may kontrata ang naturang construction firm sa gobyerno sa naturang panahon. Padaling sabi, nagsinungaling si Joel Villanueva. Booking siya ngayon ng PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Kaya nakita ninyo si Joel Villanueva, hindi man siya tinatanong. Nauna nang nagdepensa. Wala pang tanong, may sagot na. Pag ganyan po, sabi ng mga behavioral scientists, pag ganyan na niya yung tao, yan manifestation ng guilt. Hindi pa tinatanong, may sagot na. Hindi pa inaakusa, may depensa na kaagad. Nagsalita na agad. Nauna na. Si Joel Villanueva, pati si Bongo. Ganon, mga kababayan. Sabi ni Rolando Masakayan, in the final analysis, truth will prevail. Sabi ni Manuel Javier, cases should be filed in the COMELEC and in the Ombudsman. They should answer there, not in the Marcoleta-led Blue Ribbon Committee. Sabi ni Don, dapat ang mga yan ipakulong para wag gayahin ng iba. Dapat walang papalampasin. Kung talagang nagkasala ang isang politiko o sino mang nanunungkulan sa government o sa barangay. Sabi ni Arnel Sanchez, magagaling lang magsalita,
may mga pailalim din pala. O, di ba? Sabi ni Arlene Olivo, itong si Brother Joel, kala mo honest kunwari inahanap ang flood control project sa lugar niya. Sabi ni Pilo, 3 itlog na yan sa Senado ay dapat imbestigahan at kung mapatunayan liable, dapat makulong para hindi pamarisan. Sabi ni Reggie Bautista, magkakamukha silang 3. Sabi ni Natalie State, nagmamalinis at puro kasinungalingan itong mga senador na to, mga kurap. You see, mga kababayan. Ito si Toby Chanko, nagpipilato din. Hindi ako kontraktor niya. Pero inamin ni Toby Chanko na humirit ito ng dagdag na pondo para sa kanyang distrito at iginiit ang kalagahan ng flood control projects sa kanilang lungsod dahil ito ay below sea level. Diba? Naglalabasan na mga kababayan ng baho. Sabi ni Janko, openly naman po na sinasabi natin sa ating mga kababayan na hihinga natin ng pondo sa national government ang flood control projects. Hindi po ito sikreto. Pero dahil limitado rin ang pondo ng national government, taon-taon ay partial ang pagpupondo kasi phase by phase ang pagre-release ng budget, sabi po niya. Pero giniit ng mambabatas na walang siyang kinalaman sa paggawa ng program of works at sa bidding ng mga proyekto. At yan ay bagay na never ko pinakialaman. Hinamo naman ni Chanko si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na wag ilis ang issue. 529 million was the amount approved in the BICAM from the request for additional funding for Nabotas, and I could not have made any insertion kasi hindi ako member ng BICAM. Hindi man kailangan na member ng BICAM siguro para mangyari ang insertion. Basta't may mga kontak ka sa loob. Ano ba? Hindi kailangan ika mismo. Kaya, weak defense. Yung mga sinasabi ni Toby Chanko. At isa sa mga contractors na nag-implement ng mga flood control projects po sa Nabotas, distrito ni Toby Chanko, yung pamilya Diskaya. You see, mga kababayan, kaya dapat din busisiin. Bakit sa dami ng mga flood control projects, laging lubog pa rin sa baha ang Nabotas? Di ba? Ito yung sinasabi ko kanina. Pinapa-defer ni Secretary Vince Dizon yung budget hearing niya. Bigyan daw siya ng 1 to 2 weeks para i-review muna. Kaya sabi dito sa balita, the DPWH on Friday became the first agency to have its budget deferred in ongoing deliberation on the 6.79 trillion National Expenditure Program for 2026. Vince Dizon, who is only on his 4th day as DPWH Secretary, is just as exasperated with the irregularities in the agency's allocation under the 2026 NEP as the House members are. Dizon purposely chose not to make any presentation before the launch of DPWH 881 billion pesos budget for next year since was due for a massive overhaul. Sabi ni Vince Dizon, ako po ay dumaan sa ilang briefing, aminin ko sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Marami-rami na rin po akong mga ahensyang nahawakan. Ako po ay litong-lito hanggang ngayon. Confused mga kababayan sa laki ng gulo sa loob ng DPWH kasi pinamumugara ng mga magnanakaw. Kaya nga ang tawag natin sa DPWH, Departamento ng Pagnanakaw ng Walang Hanggan. Walang hanggan yung pagnanakaw, mga kababayan. O ito si Vince Dizon, halos hindi na ito makatulog siguro. Hindi na natutulog sa dami ng trabaho at problemang inaasikaso. Ang hamon ng pagiging secretary ng Department of Public Works and Highways, lalong-lalo na 6 na buwan pa lang po ako sa aking dating trabaho bilang secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, 2 bagay lang po.
ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong dalawang bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon kahit na po napakabigat po. Napakabigat po ng desisyon na hinarap ko sa paghiling ng Pangulo na ako'y maging DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kuntsabahan, pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Ako po at ang Presidente ay naniniwala na ang higit na nakararami ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, Madam Chair, honorable members of the committee. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rinikomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakalap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman, at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba. Kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso. Ang problema, yung mga karap niya, baka kasabwat. Talagang ang hirap po. Ang kinakarap na challenge ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kasi sabi ni Vince Dizon, ang korupsyonan niya nagsisimula sa procurement. And in fact, hindi lang sa procurement, sa pagbabudget pa sana. Pagbabudget pa lang mga kababayan, nakadesinyo na para nakawin yung pundo. O diba? Kaya nga po, controversial itong sinasabing insertions. Doon sa mga insertions, bilyon-bilyon. Doon nangyayari ito sa mga ghost projects, mga kababayan. Yung iba, tapos na, pinondoan uli para may kukubray na lang. Ganon katindi po ang nakawan sa DPWH. Pero nasa likod siyempre, yung nag-insert, ginamit lang ito mga kontraktor, ginamit lang ito mga engineers. Madaling sabi po, mga politiko ang nasa likod. Kaya ang ginawa po, pina-courtesy resignation. Lahat ng mga district engineers, pati USEC, regional directors, assistant directors, assistant secretary, yung mga heads
pina-courtesy resignation. At karamihan, if not all, dito sa mga district engineers, mga bata-bata yan ang mga congressmen. Congressman na nasa likod o kung hindi, senador para sa pag-implement ng kanilang pondo mula sa kanilang pork barrel. Yung sinasabing wala ng pork barrel, paniwala kayo? Ganon ang mga strategy nila, mga kababayan. Na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung You pong see? mga double entry Double entry. na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Tindi po. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. At makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso, nung ilang araw pong nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately po, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. Nandun po, nagmamadaling buhay ng patay, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel, kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito worth almost 100 million pesos. Matindi. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Nung Ito po ay nagkabukingan na. klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na
limang araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po litong-lito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Yan pa po yung iba pang mga celebrity endorsers ng ating product. Yung gusto na mag-order nito at magnegosyo, contact niyo lang po kami. Pwede po sa messenger ko, Dante Maravillas, or sa aking anak, Chris Maravillas. Ito naman po, doon sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya sa Amerika.